Yung haseyo mga ka-frenzy, at dahil nga po rest day na naman namin, abay kami po ay magaluto ng masarap na ulam. At nag-order nga po ako ng 4 na kilong isda sa katrabaho naming taga Vietnam na jowa ni Kwan. Jowa po yun ni Kwan, kaya ay bawal pong sabihin, kaya jowa ni Kwan na laang. Ay akala ko nga po aring order kong isdang are ay makamaliliit pagdating po din sa bahay, at pagbuklat ko ay napakalalaki pala. Ay masarap nga pong luto din ay inihaw, kaya laan po ay talagang makamahirap mag-ihaw sa labas ngayon at napakalamig. Kaya naman po ay ganaring luto na laang po ang ating agawain. Ay nakakatuwa nga laang din po aring order ko na ari, at malalaki na ay mura pa. At alagyan nga po muna natin ng crispy fry bago natin iprito. Para po baga pag naluto ay medyo malutong-lutong, at pag kinagat mo ay nalagunot-lagunot sa ngipin. Ay ganari po ang makamasarap baon pagka may swimming, at nako ay napakalalaki na ring isdang ari. At isang piraso pa nga laang po na rin ay talaga namang busog na busog ka na pagka iyong pinangulam. At dahil nga po rest day kami lahat din sa bahay ay makain po kami ng marami. Ay dinamihan ko na nga po ng luto, at baka yung iba pagkaunti lang ang niluto ay hindi makatikim, ay nako ay baka magtampo. Kaya naman po pag ako'y nagaluto ay talaga naman pong inadamihan ko na para po talaga sila ay makatikim. Ay ganarilaan po talaga ang gawain namin pagka rest day din at nako ay kami po talaga ay nasa gitna ng bukid. Magaluto po kami tapos ay sabay-sabay kaming makain, at nako ay wala naman po kaming ibang agawin. Ay minsan nga po pag medyo marami-rami ang off namin ay talaga naman pong kain, higa, tulog laang at kain ang gawa namin. Ay kaysa naman po kami ay malabas ay kami po ay magaluto na laang at kami makakatipid pa. Ay kakatamad din po ba yan namang lumabas pagka ikay wala talagang importanteng abilhin, at napakalamig po talaga din At pag nagising nga po kami ng madaling araw para po ay pumasok ay talaga naman pong nakakatamad magligo. At para nga po hindi prito lang ang luto dun sa ating isda ay gawan nga po natin ng masarap na sauce. At kaysa nga po mantika ang ating panggisa dyan, ang ginawa nga po natin dyang panggisa ay butter para po ay malinamnam. Ay pagkabango talaga pagka inapanggisa natin ay butter. At naglagay nga din po tayo dyan ng kaunting sili para naman po ay medyo maanghang-anghang. At syempre hindi mawawala ang ating oyster sauce. At lagyan po natin yan ng kaunting toyo laang. At para nga po may lasa yung ating piniritong isda ay naisipan nga po nating magluto ng ganare. At naglagay nga lang po tayo dyan ng kaunting tubig, at naglagay din po tayo dyan ng 2 kutsarang asukal. At dahil nga po tapos na tayong gumawa ng sauce ay magplating naman po tayo ay sauce ay para naman tunay na chef. At ilagay na nga po natin yung ating ginawang sauce. Ay sa katunayan po talaga mga ka-frenzy ay hindi naman po talaga ako magaling magluto, but I try my best. Dahil naniniwala po talaga ako na practice makes perfect. At ang niluto nga po natin ngayon for today's video ay para po sa akin ay perfect. Ay talaga naman pong nilagyan pa natin ng design yan. Meron pa po tayong dahon ng sibuyas at saka po ay pipino. Abay syempre naman po para medyo maganda-ganda naman ang itsura pag pinakain ko sa kanila. At ayan na nga po ang mga kasama ko sa bahay, imbis na magdasal abay nagpicture-picture talaga ang inuna. Ay iba na po talaga ang panahon ngayon. Ate Bolan! Yan! Agnes! Lilibet! Mate! Talaga namang ang mga kasama ko pa sa bahay ay talaga namang tawagin pa pagka makain. Ay kasasarap talagang pagkukurutin sa singit. Ay akala ko nga po aring niluto kong ari ay abot pa hanggang hapunan, ay naku po ay talaga namang ubos. Ay nasabing masarap yung minuto mo? Parang yung pagod mo? Parang nawawala. Parang masarap magluto. Hanggang sa susunod na video po mga ka-frenzy. Thank you for watching!